Eh, ano pong sira niyan? Ay, hindi niyo po alam. Sige pa, pakisaksak po. Makiki-on po. Yun si baby. Iyak. Yan. Bali ngayong araw na to, syempre, nandito tayo ngayon sa MCDC, sa Barangay Canlubang. Ngayon, tinawagan tayo ni Orlando. Yan, si Idol Buko. Yan, shoutout sa kanya. Okay? Ngayon, naka-standby po siya. Testing natin. Makiki-on po. Ang sira daw po to is may almost 2 days na. Lalabas lang daw yung debans. Then, yan, mag-auto shutdown. Namamatay na. Yan. Okay, syempre, shoutout sa lahat ng buong tiga Canlubang. Syempre, si paring Eric Manaig. Yan, shoutout kay Ate Dax. Thank you, thank you. At magandang morning po. Ngayong araw to, Brian B. Tech Electronics po. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts on the block. Ay, pabalik na po. Kapunta po sa akin. Ang hangin po yung bakal. Yung bakal po. Yan. Yung bakal lang. Yung bakal lang. Yan. Okay. Natin. Mami. Yan. Ito po yung kanyang TV. Ayun din. Kaya natin. Okay. Bali yan, ay baba ko na. Medyo mahirap lang kalasin kasi ano po siya rito sa holder niya. Bracket. Then ito yung kanyang model. Model number 43 STB 103. Isang deband. Ngayon, ang problema niya, lalabas lang si logo. Then tapos ang mangyayari, mag-auto shutdown po siya, hindi na siya magtutuloy. Yun, check upin natin at para malaman natin kung ano nagiging problema niya. Yun guys, bubuksan ko po ito. Bali, papakita ko po sa inyo kung anong mga nagiging sira o either na nagiging problema pag ganun po yung nangyayari. No? Pag ganun po nangyayari, ang kadalasan po nagiging problema nito ay siyempre yung capacitor doon sa kanyang driver backlight, kaya hindi po tumutuloy. Yun, sana yun lang po yung nagiging problema. Yun ang kadalasan po nagiging problema ng ganitong problema sa deband. Napa, tingnan natin kung ano naging problema. Ilan taon na po ito sa inyo? Hindi niyo po alam. Nakaano pa siya, selyo. Paano masabi? Baga first time. No, sana yun lang naging problema nito. Kasi yung mga gantong board sensitive. Okay, yan. Kitang-kita na po ang nangyayari. Yan. Kung titingnan nyo po, yun o, bungad na po kagad yung nagiging problema. Ibig sabihin, ito, laging pinapabayaan na nakababad ang saksakan. Yan po, payo ko po, pag hindi po ginagamit, always unplug. Ano po? Once na yan ang nangyayari, lumulobo yung capacitor. Ibig sabihin, once na naka-standby lang po siya, tumataas po, nag-overcharge na po. Ngayon, titingnan natin yung ano niya, yung value ng capacitor niya para malaman natin kung ilan. Yan. Kung titingnan natin yung capacitor niya,
200 volts. Yan po, yun, 200 volts, no? 200 volts, 33 microfarad. Yan, 450 volts po to 100 microfarad ang kanyang doon po pasok na power supply, no? Ngayon may chopper siya. Yan. Ang nangyayari po sa kanya, nag-overload po yung tumataas po yung kanyang kapasidad ng capacitor. Kaya yan, lumobo o either nag-iga na o either na siyempre katagalan ba naman babad mo ng kuryente supply, kaya ganyan, no? Once na bumulwak na yan o either na mag-change value na yan, magpo-protect to, hindi po magtutuloy. Ibig sabihin hindi niya na-attempt yung tamang supply o tamang pumapasok na kuryente sa kanya, kaya nangyayari is mag-auto shutdown po yan. Yan po yung kagandahan ng mga TV ngayon na talagang hindi magtutuloy-tuloy para hindi na makadamay ng problema, para hindi na rin lumala, no? Okay. Okay. Pakalasin natin para mapalitan po yung capacitor. Kumbaga sa tao, may nararamdaman na, sige pa. Pero syempre, hindi natin malaman ang sintomas. Nangyayari, biglaan na lang. At hindi natin naasahan rin yung mangyayari. May mga ganitong sitwasyon. Kaya, tayo, always unplug. At iwasan yung minsan pagkulog kidlat, nanonood, o either na minsan mag-brown out, biglang sindi, tanggalin na kagad, unplug. Tapos yung minsan may nagwe-welding sa kapitbahay, tapos nag-i-interrupt yung kuryente natin, parang kurap-kurap. Yun po ay wag na nating ituloy, lalo-lalo na lahat ng mga inverter na bagay, katulad ng ref, washing machine, aircon, TV. No, hindi natin masabi kung kailan bibigay yung ating appliances. Yan, sinalas ko na. Yan o, kung titingnan nyo, brown na. Ibig sabihin, babad sa saksakan po yan. Kumbaga, hindi na siya sariwa o. Angatan na rin yung mga parts niya. No? Ibig sabihin, babad na to, naluluto. Sobrang init na. Oh, grabe. Sana hindi naman bumigay itong kanyang processor IC. Yan o, yan yung processor IC. Babad na. Sana wag naman, no? Yan. Okay. Ito po yung capacitor, 200 volts, 33 microfarad. Yan, ito Boss Idol Orlando. Ito yung problema ng TV mo. Ayan, payo, wag dapat isaksak pag hindi ginagamit, no po? Always unplug. Ngayon, bago natin baka may natitira pang supply at i-discharge muna natin tong pinakamalaking capacitor, no? Baka mamaya mahawakan. Yan, nakakagulat yan, nakakataan na rin ng katawan. Yan. Kukuha lang po kayo ng isang kahit anong appliances na may saksakan. Ididikit lang po natin dito. Ito po yung capacitor nya. Yan po yung capacitor nya. Ngayon, ganito lang po yan, no? Para lang siya ma-discharge. Ayun, no? Diba? Naputok-putok pa, o. Di-discharge lang natin hanggang mawala po yung kuryente. Kaya po yan nagkakaroon ng kuryente at hindi tumutuloy sa kanya dito sa kanyang board. Kasi nga po, hindi po na-discharge kasi hindi nga po, may problema nga po. Nag-protect na. Kaya stock up po yung supply dito. Yan. Kailangan tanggalin po ninyo bago nyo repairin kasi possible na pwedeng mangdamay pa ng ibang pyesa o makasira pa lalo, no? Okay, pag wala na po siya, pwede nyo na pong hawakan yan at pwede na po kayo mag-troubleshoot, no po? Yan, okay, inuulit-ulit ko lang para sure ball tayo. Pwede nyo na siyang i-series ng ganito. Yun, no? Meron pa. At least mahina na lang, no? Okay. Okay, yan, wala na. Sure ball na po yan. Pwede nyo na pong hawakan yan. Kasi kanina, nasa almost, ano pa yung natitira yun? 310, 320 volts, no po? Kaya high voltage pa rin siya. Pero DC. Pero nakakakuryente. Yan, o-opera na po natin siya.
Siyempre, yung kanyang driver backlight. Ayan o. Yan po yung driver backlight. Yan yung capacitor. No, bulwark. Ngayon, o-operahan natin siya. Ito lang. Okay. Isip natin to. Check. Hindi lahat po ng board ay palit na lang. Ito po kasi nato-troubleshoot naman to sa sinasabing disposable. Opo, disposable po. Pero nare-repair po yung iba. Hindi lahat ng mga tibing mga LED o kahit anong klaseng TV is hindi na nagagawa. Nare-repair po yan. Opo. Okay. Okay. Yan, nabunot na po natin yung pyesa niya. Yan po yung value. 200 volts, 33 microfarad. Yan po. Yan. Kita niyo po, bulwak na siya. Nag-change value na po yung kanyang niyan, kaya nangyayari is yan, dalawa po yan. Yan na nag-umido na. Nag-umido na yung mismong niya sa loob is totally igang-iga na, no? Igang-iga na. Okay. Yan po. Parehas po siya. 200 volts, 33 microfarad. Yan po yung ating papalitan. Okay. Okay. Ayan. Yan. Bali, boss, ito yung problema mo. Itong TV. No? Yan. Bali, ang sira ng TV mo, itong parts na to, driver backlight. Ngayon, pinasa ko na sa lahat ng video. Yung mga kanina. Bumulwak yung capacitor mo kasi naiga. Once na maiga yung loob niyan, ayan o, kita mo, nagluha. Nagmoist na yung loob. No? Nagmoist na yung loob niyan. Ngayon, once na yung nagmoist na yung loob niyan, kumbaga sa battery, pag naiga, syempre hirap nang mag-start o either na Ngayon, hindi siya tumutuloy. Ang nangyari sa kanya, na-stuck yung supply niya rito sa chopper. Then, ito kasing supply niya galing sa kuryente mo, sa load mo, mangyayari, mag-stuck yan dito. Ilan? 450 volts. Ilan ang kuryente natin? 220. Di ba? Ngayon, pag naka-standby yan, ang may natitira pa dyan is 320 volts pa. Pag once na nag-charge na siya, is nasa almost 380. No? Ngayon, 200 volts lang to. Tama? Pag once na bigla yan nag-boost, o either na yan na naluluto o habang tumatagal yan, may iga to. Ito kasi yung pinaka fast recovery charging niya para siya ay gumana. Ngayon, nagpo-protect tong processor IC. Yan. Nandun sa video mo, makikita mo lutong-luto na. Ibig sabihin, kumbaga sa tao, ang hangganan nito, yung lifespan nito is nasa 60. Ganyan na ngayon ang tao eh. Hanggang 35 to 50 na nga lang ang kabataan niya, namamatay na. Ngayon, kung tatagal to, almost 10 years, ang problema, naging 2 years to 3 years lang, bumibigay na, nagkakasakit na. Yan, magpapalit tayo nito, capacitor. Ito lang yung nagiging problema mo, kaya hindi tumutuloy yung niya. Yan, bali ito po si Sir Orlando. Yan, si Buko, shout out. And then, lagi nanonood ng ating YouTube channel natin. Nandito siya ngayon, siyempre sa area ng MCDC sa Barangay Canlubang. Yan, pinapagawa sa atin yung TV niya. Okay, magpapalit tayo nito. Bibili mo na.
at wala daw siyang Yes, TV. ayusin mo yung TV mo. Ayusin ko na yung TV mo. Iyak ka ba? Hello. Iyak ka ba? Okay na. Ano, gusto mo magawa TV mo? Opo. Oh, Ano? English. Kasi, Ah. TV mo daw. your TV is broken. Okay. Oh. Then, TV. I can repair your TV Yes. or ano, watch movie and then Coco Melon. Okay, yan po si anak ni Kuya Arlando. Yan, thank you. Okay. Bale ito guys, bumalik na po tayo, nakakuha tayo ng spare. Bali kung titingnan natin to is parehas na parehas, no? Yan. Ngayon, kukuha na natin to, yung capacitor na to. Itong capacitor po nito is ganun rin, 200 volts, 33 microfarad. Yan. Okay. Nakapagawa po ako nito, 33 microfarad, mataas rin yung supply. Okay lang yun, kahit 250, okay lang yun. At ang importante yung kanyang microfarad. Yan, yung UF niya. No? Ngayon kakalasin ko po ito, lilipat ko po sa kalang board. Yan, ito na yung magiging capacitor po niya. Kung titingnan natin is napakalinis po kasi once na yun ay magkaroon ng parang dagta-dagta o itim-iti kulay orange ay nag-leak na po yun pag ganun. Yan, ito po yung ating kakabit. Kung titingnan natin is hindi siya lobo, no? Compare po natin doon sa kanina is lobo talaga. Nasaan ba yun? Ito, yan, lobo na siya, no? Tsaka yung no, nag-leak na. Okay. Ito po yung ating ikakabit. Yan. Pag nagkamali po kayo dito, possible na hindi umandar o bumulwak. Kasi meron pong polarity yan. Yan. Yung puti niya dapat doon po rin nakalagay yung polarity niya. Kasi pag nagkamali kayo, lolobo po yan, uusok po yung TV nyo. Yan. Ngayon na ikabit na natin siya. Siyempre inahangin natin siya ngayon. Okay. Okay. Yan. Naikabit na po natin siya. Yan. Titingnan natin. Yan. Naikabit ko na po yung dalawang capacitor. Okay. Tama yung polarity. Check nyo. Puti. Yan. Ngayon, meron pa po ako nakikita. Itong kanyang diode, kung titingnan natin, is talagang totally, yung kanyang chopper, nagkakrak-krak na rin yung mga yung paghinang. Ibig sabihin na sobrang gamit o use o talagang totally gamit na gamit yung TV o nakababad na saksak, yan, nag-aangatan. Kaya hinangin na rin natin para tumagal yung TV. Okay, yan, palininan ko na siya. Kung titingnan natin is nakasolda na po yan, Ngayon, tetesting naman natin siya ngayon. Yan. Okay, naikabit na natin. Tatry ko naman siya ngayon.
natin itong ilaw niya, saksaki. Patay na natin ito. Yan, umilaw na po yung indicator light niya, red. Ngayon, power, check. Tingnan natin kung pa-power na siya. Yan, umilaw na po siya. Tingnan natin yung backlight is umilaw na siya. Tingnan natin kung mamatay pa. Yan, lumabas na sa smart TV. Ibig sabihin, nagtuloy-tuloy na po siya. Yan, ang paalala ko, once na ang TV nyo ay nakababad at biglang nangyari po itong mga ganitong case, yung mga sitwasyon na ganito, yun po yung kadalasan na lumobo na yung capacitor o either na nagka-leak na o nag-open na po yung capacitor natin sa driver backlight. Ganyan po yung magiging case at mangyayari po niyan. Pero kung sakasakali naman po yung indicator light nyo is totally naka-red lang, standby, tapos is hindi na siya mabuhay talaga, ang tatamaan po doon yung kanyang, ito. Yan. Pares naman itong board na to. Ito. Itong kanyang processor IC. Yan. Yung sa kanya, kung titingnan natin dito is madilaw-dilaw. Yung sa iyo, di ba, madilaw-dilaw na. Ibig sabihin, lutong-luto na. Ito, okay pa po to. Dahil wala lang po tayong mabilan kaysa lumabas pa po tayo ng Manila. At yung bata is naiinip na, iyak ng iyak. At ito, kumuha muna po ako dito ng parts, no? Para lang magawa po itong TV. Ang model po niya is 43STB 103. Yan po yung TV niya. Okay, tingnan natin kung okay na yung TV nga talaga. Yun o, lumabas na talaga yung kanya. Yan, okay na, hindi na ito namamatay. Okay na po yung TV. Meron mo ito. Okay, testing natin. Pasarado ko muna at okay na po siya. Okay, sige po, makiki-on po. Ang hindi mo nagsawa. Yan, may mapa na yung mic. Okay, sige po, remote. Ibigyan mo. Ingatan lang po ito, bawal mo pasa dito. Huwag nang pupunasan ng pasa kahit anong klase pasa. No? Kasi iba pinupunasan ng pasa pumunta sa brakes. Dahil magka-liquid na, hindi ka na. Hey! Hey! Kaya yun. Ito, ingat lang po sa pupunan. Baka mag-crack, baka problema. Tama. YouTube ka yan. YouTube ka? Okay. Bukunin na remote. Give me. Mamaya na. Wait lang, sit down. Kaya ano kasi nagtanong ako. Watch ka na. Watch your turn. Balik. English ka? English mo ganyan. Sa ano niya, tag niya. Wait ka? What? Ha? Wait ka, kakayos na. Bali, ngayon lang po, first time lang para problema. Sige nga, testing. Wala, sa tapos natin ito ngayon. Ay, dito na yung Di ba mga po? ano? Alam ko buko eh. Wow. Di ba, pwede po kayo naman. Yan. Lapit sa 168 to 999. Yan, dito na po mismo sa Binondo, sa ayan, sa Divisoria. Okay. Dito ako gagawa ngayon.
Natapos na po natin ngayon itong isang TV na 43 inches. At yan, bali nagpapasalamat po ako kay Sir Orlando. Yan po, si Sir Orlando. At ito, anong masasabi mo, baby? Okay na yung TV mo? Okay. Okay na, makapanood ka na. Yan. Hindi ka na iyak, hindi ka na cry? Cry, okay. Yan guys, natapos na po natin to. At hanggang dito lang po tayo at maraming salamat po sa inyo lahat. Siyempre ako yung nagpapasalamat kay Sir Orlando at tayo po yung napili niya na gumawa ng TV at nagkataon nandito tayo sa Calamba, Laguna, MCDC, Canlubang. Siyempre, shoutout kay paring Eric Manaig. Thank you sa iyo. Nandito tayo sa area nyo. At yun, please subscribe, Brian B Tech Electronics po. Maraming salamat po sa inyo and advance happy Valentine's po. Thank you po. Bye-bye po. 1, 2, 3. Sumorga. I got some motherfucking design on right now.